Okay, may all this here at least. In the book of Joshua 1:11, pass through the camp and command the people, saying, prepare provisions for yourselves. For within 3 days you will cross over this Jordan to go in to possess the land, and which the Lord your God is giving you to possess. So meaning God instructed Joshua to possess the land. Now, pag sinabing possess, to possess means to make it your territory. And territory means you have the right, you have the authority, and you have the power to control. Now, brothers and sisters, not only that, nobody can enter to your territory without your permission. Walang pwedeng pumasok sa iyong teritoryo nang wala kang permiso. Now, in the book of 1 Chronicles 4:10, Jabez said, and Jabez called on the God of Israel and saying, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, take note, enlarge my territory. So in other words, Jabez wanted to enlarge his territory. And as far as territory is concerned, in the book of Genesis chapter 13, Abraham and Lot joined and lived together in one place. But one day, strife arose between the herdsmen of Abraham and Lot. And so they decided to part ways, but then Abraham let Lot have the first choice of the land. Siya muna ang pinapili niya. And everybody knows that Lot chose Sodom and Gomorrah. But for Abraham, the Bible says in Genesis 39, is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left. And that was the mentality of our father in faith, or Abraham. Wala po sa kanya. Kaya maganda yung lugar, pangit yung lugar, bahala ka. You can choose. Ikaw ang pumili. Yun ang sabi niya. Dito po, kay Lot. Wala po sa kanya, maganda yan, mas matanda ako, kanya sabi niya. Hindi ganun, si Abraham. Abraham, bahala ka. Sa buhay mo, piliin mo yan, bahala ka. So you chose Sodom and Gomorrah, bahala ka sa sarili mo. But for Abraham, the Lord said to Abraham, after Lot had separated from him, lift up your eyes, take out your eyes. Now look from the place where you are northward, southward, eastward, westward. Look to the left, to the right, and to your back, and to your front. Tumingin ka sa harapan, sa tagiliran, sa kanan, sa likod. Yun ang sabi ng Lord. And the next verse says, and the land which you see is your territory. The land which you see is your territory. Yun daw lupain na makita mo, iyo. Yun po ang sabi ng Lord sa kanya. Kaya dito po kay Lord, he chose Sodom and Gomorrah. Now, Abraham did not choose. Hindi siya pumili. But then God chose for him. Ang Lord ang pumili sa kanya. Ang pinili ng Lord sa kanya, kung saan nyo nakikita mo, sa'yo. Eh, nakita ka rito, sa'yo. Nakita mo dyan, territory mo. Nakita mo dyan, territory mo. Nakita mo doon, territory mo. Ganun ang Diyos po, mga kapatid. Kung ano yung makita mo, territory mo. But in the book of Joshua, God said, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Kay Joshua naman po, every place that your foot or yung paa mo, your foot or the sole of your foot will tread upon, that is your territory. Ang tungtungan mo, kayo
the New Testament, the book of Romans 4:16, and therefore it is of faith. It is of faith. Acknowledge it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Ang tatay natin na si Abraham. So in other words, brothers and sisters, we are all entitled to that promise because we belong to the seed of Abraham. Kasama tayo sa pangako na yon. Ang makita mo ay sayo. Ang tuntungan mo ay sayo. Kasama po tayo doon. Now, brothers and sisters, I believe that this promise or the promise of God is conditional. Hindi po ito automatic. Na pag tinuntungan mo agad, ay iyo agad. Ito po ay may condition po ang ating Lord. Pero bago natin talakayin ng kondisyon, I would like to discuss to you or with you about our personal territory. Pag sinabing personal territory, in the book of Psalms 101:2, David said, I will behave wisely in a perfect way. Oh, when will you come to me? I will walk within my house, with a perfect heart. What do you mean by that? Next, David spoke about his house, and meaning one of our territories is our house. Yung bahay mo ay teritoryo mo. Sino-sino may bahay dito kaya inuupahan kay kanya, taas ang kamay. So your house is your territory. And likewise, your body. Because the Bible says in the book of 1 Corinthians 3:16 that your body is the temple of the Holy Ghost. So yung katawan mo ay territory mo at pati yung bahay mo ay territory mo. But I just want to let you know, brothers and sisters, that Satan is a penetrator of our territories. Pumapasok yan doon po sa teritoryo po natin. And one of the best examples is Adam and Eve. Satan penetrated the territory of Adam and Eve, and as a result, they were driven out of their own territories. Napalaya sila sa sarili nilang teritoryo dahil pinasok po ni Satanas. And unfortunately, lots of Christians' territories are being penetrated by the devil. Hindi nyo lang alam, pinapasok na ang teritoryo natin. At nakapasok ang matitinding sakit sa bahay natin, nakapasok na, there's somebody in your house. There's a foreigner or there's something foreign in your house. Meron pong something na o somebody na pumasok sa loob ng bahay mo. At sa bahay mo may commotions, nando na kabuluhan, hindi kayo magkasundo, nandiyan dyan na po, na-penetrate na ang territory mo. At sa loob ng bahay, you're full of fears. Nando na fear sa atin, nando na takot sa atin. You are being penetrated by the devil. Pag sa loob ng bahay, nando ng confusion, nando na insecurities, nando sa atin anxieties, then that means that your house is being captured by the devil. Pinasok na ang bahay mo na hindi dapat mangyari sa atin sa sarili mo yung teritoryo. Ang sarili mong teritoryo dapat walang makapasok na wala kang permiso. Nasa iyo yan, binigay sa iyo ng Diyos yan. Pati ang body mo ay sa'yo. Kaya wala dapat makapasok yan na gawa ng kaaway sapagat teritoryo mo yan at hindi sa kaaway. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. That's why, brothers and sisters, pag yan po, katulad ng sabi ko sa inyo, nakapasok sa loob ng bahay mo, ibig sabihin noon, ay gusto nang sakupin ng demonyo po ang sarili mong teritoryo. And speaking of the word territory, pag sinabing territory mo, dapat sa loob ng bahay territory mo, dapat payapa ka. Dapat paglabas mo sa opisina, hinahanap mo yung territory mo, hinahanap mo yung bahay mo. Dapat sa loob ng territory mo, nandun ang comfort sa'yo. At dapat sa loob ng territory mo, masaya ka. Pero
ikaw sa paglabas mo opisina, ayaw mo na umuwi muna. Ibig sabihin yan ay may sumasakop na sa teritoryo mo. Pag halos gusto mo na isuka ang bahay mo, gusto mo isuka pati opisina mo, pati sarili mong business, naiinis ka, may sumasakop sa loob ng teritoryo mo. At kung minsan kung naiinis ka rin pati sa sarili mo, ibig sabihin nun ay may sumasakop na sa'yo. Sapagkat hindi dapat ganun. Pag sinabing teritoryo mo, panatag ang kalooban mo sa loob ng teritoryo mo. Dapat nasa iyo kapayapaan, nasa iyo kagalakan, nasa iyo secure ka pagdating sa loob ng iyong territory. Pero pag hindi mo nadamayan, ang ibig sabihin noon ay nakapasok na, nakapenetrate na sa teritoryo mo ang kaaway. At hindi po dapat mangyari po ang ganon. Kaya sinabi ni David, in the book of Psalms 101:7, he who works deceit shall not dwell within my house. He who tells lies shall not continue in my presence. Yung lahat ng mga wicked ways, yung lahat ng gawa ng devil, hindi makakapasok sa bahay ko. Yan ang sabi ni David. Teritoryo ko ang bahay ko, walang makakapasok na gawa ng demonyo sa bahay ko. At walang tatagal sa presence ko o sa presence ko, wala sila, palalayasin ko sila sa harapan ko. Ganun si David. Ayaw niya na yung territory niya ay pinapasok ng away. Ang gusto niya, territory niya ay kanya at walang iba pa man na nandun na hindi niya gusto. Yung lahat ng nandun, dapat yung gusto niya. Dahil yun po ay territory niya. And likewise to us, Christians. Dapat yung territory mo walang makapasok na gawa ng kaaway. Dapat sa territory mo walang makapasok na sakit dyan, walang makapasok na poverty, walang makapasok na commotions, walang makapasok na hindi maganda. Palayasin mo raw sa harapan mo. Siya pinapalayas niya sa harapan niya. Kung ano yung mga bagay na hindi maganda, pinalayas niya sa harapan niya. At dapat ganun din po sa atin. Huwag kayong pumayag na sarili niyong teritoryo, kayo pinalalayas. Sarili niyong teritoryo, kayo ang natatakot. Sarili niyong teritoryo, kayo ang naguguluhan. Hindi pwede ganun. Pag sarili mong teritoryo, dapat ikaw ay payapa at nasa iyo ang lakas at nasa iyo ang kagalakan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. But the Bible says, in the book of James 4:7, and therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Labanan ninyo. Ano man ang pumasok na hindi maganda sa bahay nyo, labanan po ninyo. Pag pumapasok ang takot, labanan ninyo. Pag pumapasok ang sakit, labanan ninyo. Pag pumapasok ang kahirapan, labanan ninyo. Wala dapat pumasok sa loob ng teritoryo mo. Kanya pag pumasok sa Satanas, sila sabihin mo, Satanas, teritoryo ko to. Layas! Ay, saan kayo nandun? Gustong pumasok po. Basta pag nakakadama kayo ng takot, kaya nung prangsi ng takot sa future, takot sa sakit, takot sa namang bagay, rebukin nyo. Pinapasok na ang teritoryo nyo. Yun ang sabihin nun. At huwag kayong papasa, huwag kayong papayag. Pag teritoryo mo yan. Huwag kayong papayag na ituntong ni Satanas yung paa niya sa loob ng teritoryo mo. Walang di magtutuntong dyan, kundi ikaw, pati sambahayan mo. Wala na! At may tumutungtong na iba, layas! Please do it. Gawin ninyo. Pag nakapasok kayo sa loob ng bahay ninyo at nakontrol kayo sa loob ng bahay ninyo, puro kaguluhan ang mangyayari sa loob ng bahay po ninyo. Sapagat yan ang dala niyan gulo. The devil came to destroy and to steal and to kill. Yan po ang purpose niyan. Ay huwag kayong papayag. Bibigay ng Diyos sa inyo yung bahay na yan para maging teritoryo po natin. Pati mga opisina ninyo, teritoryo niyo yan. Sa atin yan. Kaya walang pwedeng pumasok dyan, kundi tayo lang. Walang pwedeng mag-rule dyan, walang pwedeng mag-hari dyan, kundi tayo lang. And so the example is Adam and Eve. Yung sinabi ng Lord kay Adam and Eve, take dominion
pamahalaan mo ang mga hayop, pamahalaan mo ang mundo. Ibig sabihin, teritoryo mo ang Garden of Eden. Sa inyo yan, ang Garden of Eden is yours. Sa inyo dalawang mag-asawa, binigay ko sa inyo yan. Pero pinapasok nila yung ahas, pinapasok nila ang devil. At yan yung makikita, pumasok ang devil in the form of a snake. Pumapasok yan parang ahas, gumagapang yan sa loob. Ginagapang isa-isa, yung mga member ng bahay, sinusulsulan isa-isa, hanggang sa mag-away-away kayo sa loob ng bahay. At yun ang reason kung bakit marami nag-aaway sa loob ng bahay. Hindi mo alam, merong ang ahas dito sa tenga at sinusulsulan anong ahas. May ahas yung isa, sinusulsulan din. Why? Napasok po, na-penetrate ang inyong pong teritoryo. At makinig kayo, itong teritoryo ito, huwag niyong papapasukin ng demonyo. Itong pinakamatindi natin teritoryo, ang isip po natin. Huwag sa pumasok sa isip natin po, ang gawa ng devil po, titsaking ko sa inyo, magkakagalit-galit kayo. Huwag sa pumasok sa isip natin po, titsaking ko sa inyo, magkakaroon ka ng takot sa puso mo. Huwag sa nakapenetrate ang demonyo sa iyo, lahat ng bagay hindi maganda, yan ang isasaksak sa isip mo niyan. Kaya dapat walang makapasok na demonyo po o mga foreign objects or foreign creatures dito po sa ating mind. Dapat wala po. Dapat po sarado ang ating gate valve. Ang gate valve, mamaya po ko sasabihin sa inyo. Now, katulad ng sabi ko sa inyo, the enlarge your territory is conditional. Hindi po automatic. Now, how will you enlarge your territory? At paano mo panalawakin ang territory mo? Nag-pray si Jabez. And Jabez said, Lord, enlarge my territory. Palawakin mo ang territory mo. Yun ang maganda. Maganda. At dapat lahat tayo ganyan. Huwag kang makontento sa territory mo. Dapat lumawak ang territory mo. First, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled and saying, it is a ghost. It is a ghost. And they cried out for fear. Nakita nyo, yung bangka, teritoryo nila. Nandun yung mga disciples. Nandun sila. Ang sabi ng Bible, when they saw Jesus Christ, nang makita, ayan na naman yung kita, yung mata. When they saw Jesus Christ, they thought that Jesus Christ was a ghost. Kaya sinabi nila, multo, multo, multo. Penetrated sila. Pasok agad ang fear sa kanila. Sumagot ang Lord. But immediately Jesus spoke to them saying, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Take note. It is I. Although I look like a ghost, ako mukhang ghost, but don't be afraid. It is I. Ako yan. Ano ibig sabihin nun? Sometimes, may mga bagay na nakakatakot. Pero huwag kang matakot. Baka ang Lord yun. Hindi mo lang alam. At naniniwala pa kayo. Maraming mga blessings na dumating na sa buhay natin, hindi natin nakuha dahil kinatakutan po natin na hindi natin alam ang Lord pala. Yes, sinabi ng Lord, it is I. Don't be afraid, it is I. Ako to. Hindi ako ghost. Ako ito. Nang marinig nila ito, the next verse says, and Peter answered him and said, okay, lahat ng gusto lumawag sa territory, listen to me. Lord, if it is you, command me to come to you all the water. Ibig sabihin, Lord, I would like to increase and to enlarge my territory. Kanya, Lord, tawagin mo ako. Ano ibig sabihin nun? Kung gusto mo tumawag ang territory mo, una, you must have